Welcome back to Tarot Page Philippines po. So, sa this video, gawin natin yung weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon, at Rising na Gemini for December 1 to 7. So, kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam yung Sun, Moon, at Rising sign mo, importante kasi siya, sa dulo po ng video, may link tayo para dito. Readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. At kung gusto niyo pong supportahan ang channel natin para lumago, you can, for monthly support, pwede niyo pong gamitin ang ating join button. At for one-time support, yung thanks button nasa baba. Gemini, how are you? So, meron tayong 45 time to go. Oh, medyo mapapaaga ang karamihan sa inyo sa mga plans nyo. Mukhang nagkaroon ng rush order ang universe para sa'yo because of course, hindi naman natin kontrolado lahat na nangyayari kasi dalawa lang ang, sabi nga na sa movie na panood ko, dalawa lang yung kaya natin kontrolin. Inisip natin at yung reaction natin. The rest kasi, iba na yung may influence na nun. So, wala na tayong total control over it. At dahil nga, may daming ang pangit ng term ko, daming epal sa paligid mo, dami ding makiti ng utak, selfish, first normal, which is very normal sa mga tao. The universe is planning, actually, to make things faster. Yung mga movements na balak nyo, yung mga plans nyo na dapat para naka-timeline pa, medyo mapapaagas sila. Na hahayaan na mangyari ng universe. So, the cards are showing na medyo need to double time. Medyo andun tayo sa point na, oops, strike while the iron is hot na tayo. Pero ano ba yung cross para sa'yo? Meron tayo ito, it's number 38, to be fair. Okay. Tama naman na iniisip natin yung kalagayan ng iba. Tama din naman na concern tayo para sa ibang tao. However, kailangan concern ka din sa sarili mo. Andun kasi na putting others first, paraan siya ng pagpapakita ng pagmamahal. Pero, ang pagmamahal kasi, it should be a give and take. Hindi pwedeng give lang ng give. Hindi rin pwedeng take lang ng take. If you're going to give too much, pag puro ka bigay, matutuyo ka. Kapag naman puro ka tanggap, andyan na masyado ka, mapupuno ka, pwede kang sumabog. So, the cards are saying na andoon, kung fair ka, patas ka para sa iba, di ba pwede maging patas ka sa sarili mo din? Kasi yun yung pinapalabas ng cards dito To be fair. Okay, fair ka sa iba, paano ka? Yun selfish kasi it's a form of, sabi natin sa, pamamaraan yun ng pagrespeto din natin sa sarili natin. Pamamaraan siya ng pagmamahal natin sa sarili natin. Pamamaraan siya upang ipakita natin yung pagpapahalaga natin sa sarili natin. So, kung masyado kang concerned sa mga may iwanan mo, pwede bang i-tone down muna natin yon kasi yun yung pwedeng medyo mag-hinding mamedyo. Yun yung pwedeng pumigil sa'yo para to reach yung goal na tina-target mo. Para yung time, kasi yung timeline medyo napaaga So, para mas papabilis, hindi ka magkaroon ng problema along the way. Now, this card mo, nag-i-inline naman siya sa'yo. So, number 12, a change in the wind. So, literal, there's a lot of changes going on sa House of Gemini. So, andoon din na, isa sa mga mapapansin mo, nagkakagulo sila sa paligid mo. Andoon na may mga, may mga miscommunications, may mga taong biglang tumatahimik, pero may mga iba parang kuda ng kuda. You know what, medyo warning din to, na sinasabing change ng wind. Kasi, whenever the wind changes, di ba, nagbabago din yung direction ng mga, halaman, nag-iiba yung nila, yung pwesto nila. Doon mo makikita yung yung naka-expose, pag yung hangin galing sa kaliwa, ang nakikita natin is yung kaliwang part ng halaman. Pero pag humangin siya pag galing kanan, lahat yung part ng kanan ng halaman mag-e-expose. So, sabing that said,
may mga may expose pa na mga kakilala mo. May kita mo yung other side nila. At medyo hindi maganda yung other side na makikita mo. May kita mo yung nila, selfish side nila. Kaya nga huwag ka masyadong maging fair para sa iba. So, it's okay a good time din. Kasi parang andun yung point na parang feeling mo, ang dami mong baggage na dala ng mga tao. So, babawasan ng universe yan at bibigyan ka ng chance to eliminate them sa final round. Now, your dessert card mo, we have here is 43. Deep knowing. Well, planning is very good. Tama yung ginagawa mo. Parang andoon na yung pinakamalit na details is binibigyan mo ng pansin. Yung pinakamalit na detalye, iniisip mo kung ano yung pwede mong gawin for that one. Which is good. Kasi with this card of deep knowing, andoon na meron tinatawag kasi na informed decision. Meaning, nagagawa ka ng decision hindi base sa nararamdaman mo lang, pero naka-base yun doon sa mga collection, nung mga advices, nung observations mo, nung mga napansin mo, narinig mo, nakita mo, based din sa mga experiences mo, at based din yun sa mga input sa mga tao na pinagkakatiwalaan mo. So, okay lang yan na medyo concern ka doon. Pero medyo, warning lang din, huwag kang masyadong indulge sa planning. Kasi medyo mamadaliin ng universe yung mga yung plan, yung major plan mo eh. Huwag kang andun yung point na always listen sa tinatawag kong still small voice. Ito yung guidance ng universe. Ito yung boses ng universe sa'yo. Sa Tagalog, tinatawag siyang kutob. So, andoon na pakinggan mo yon. Kasi it will help you para mas mapabilis yung proseso ng ginagawa mo. Kasi, bakit importante siya? Now, in the past, meron tayong 23. The card of peace. So, medyo may paalala sa yung card dito na na you need to be very conscious. Kasi in the past, andoon na para ang gusto mo lang, okay, sana maayos, magkasundo yung mga tao, andoon na, yung pinipilit mo na kahit nalabag na sa kalooban mo, Yasmira, nakalabag na sa kalooban mo, umuokay ka lang just for the sake na maging maayos ang lahat. Pero, enough is enough na. Kasi, may mga tao kang pinagbigyan na kung tutusin, wala na silang karapatan. Pero andoon yung point na naging mabait ka pa. So, tama na yan. Kasi, alam mo, hindi na maganda kasi ang dami sa akin naging abuso eh. Now, future na ikaw, we have here, is number 21. Clean it up. Literal. Literal na maglilinis ka ng buhay mo. Literal na may mga tatanggalin ka na hindi na kailangan. From gamit, sa mga paniniwala, ultimo, yung mga tao sa paligid mo. Why? If an energy is not serving you, let it go. Kumaga parang kung yung gamit is dispalinghado na, wag na nating ipilit. Parang yung nanay ko sabi, pag yung baso may crack na, kung ikaw gagamitin mo pa rin yan, sige, magamit mo, pero naghihintay ka na aksidente na mangyari very soon. So, kailangan tapon mo na yung baso. Same thing with you. Di ba, Mira? So, nakaka-resonate ka sa readings natin. Invite kita to subscribe, like, and share para mapanood mo yung ibang mga videos pa natin. But for now, tuloy natin yung reading mo. So, kamusta ang physical environment mo? Meron tayo ditong number 8, community. Alam mo, ang hanga ko sa'yo andoon na pinipili mo na yung mga sasabihin mo. Andoon na kumaga, kailangan mong sabihin to be honest. Pero sinasabi mo siya part in part. Ang galing ng strategy mo sa part na yan hindi mo, kumbaga sabi ko kung laro kayo ng baraha, hindi mo pinapakita lahat ng baraha mo. Hindi mo pinapakita lahat kung ano yung strengths mo. Parang hinahayaan mo, ang galing mo pinahayaan mo sila na, sa ano ba yung term na yun?
na i-judge ka nila na, ay, hindi, si Gemini, ganito lang yan, blah, blah, blah. Goods yun. Sa battle, hindi talaga pinapakita lahat ng baraha. Kasi, they will know how to, paano ka nila lalapitan or sabihin natin sa gera, paano ka na-atakihin. So, di ba may mga mission, code, kineme. So, tama naman yung ginagawa mo. And you only talk to relevant people about doon sa mga plans mo. Now, sa emotional side naman, so mayroon tayo itong by the book, number 11. So, pinapakita ng card na kasi na to na na it is actually a good time. Dito ka maglinis talaga. It's actually, and then yung point na, you need to make sure din na itatame mo emotions mo. Kasi in the past, isa pa yun sa number 23, nakita ko din pala. Masyado kang, parang masyado mong hinahayaan minsan yung mga bugso ng damdamin mo before. So, andito yung point na kailangan maging kontrolado din tayo. Andoon na, kumaga, papanindigan natin yung part na ikaw yung magko-control sa emotions mo. Ikaw yung masusunod. Sabihin natin naman. Ngayon, nagalit ka kasi hindi magandang ginawa. Normal yun. Kasi valid naman yun Pero andoon na, yung sinasabi ng card dito is yung reaction yung gagawin mo. Doon ka nagkakaroon ng lumalakas na yung control mo. Which is a very good thing. Tsaka tawag dito, I like na nagiging less na rin yung nagiging negative ng pag-iisip mo. Nagpo-focus ka ngayon more on the positive, paano mo siya i-manifest. Good job. Ngayon, hopes and fears mo. Number 24, time for a nap. Sorry talaga, wala mo ng pahinga. Yun lang ang sabi ko sa'yo. Gemini, wala muna tayo pahinga ha. Although, kasi natin medyo napabilis yung plan ng universe, yung timeline, biglang umikse. So, marami tayong kailangang habulin kasi andun yung punto na parang medyo ako din nataranta sa mga nakita ko. So, mukhang mapapaaga yung mga yung mga mangyayari. So, sorry medyo pahinga is not really an option right now. It will be a luxury para sa'yo. Pero kung meron ka makuha mga oras para siguro magpahinga, quick nap, ganyan, gawin mo. And of course, take care of your health kasi importante rin yan. Of course, consult a doctor. Kung magtitake ka ng mga supplements, of course, seek medical assistance for that one. Pero yun, maganda ring option yun gawin mo. Kasi in the future, ito na tayo, medyo mapapabilis na. 42, chopwood. Ma'am, eto talaga. Chopwood kasi, ibig sabihin, tuloy-tuloy yung ginagawa, tuloy-tuloy yung nangyayari. Chopwood get water, and naka-reverse. So, we're expecting a lot of major changes. From residence sa inyo, iba sa inyo, from residency, to career path, to business, to families, to relationship, at marami pang iba. Andoon na pati mindset nyo, pati yung pananamit nyo, pagkain, ang dami. As in, major changes to. And ang gusto ko dito, magugustuhan mo yung mga changes na to. So I hope nakatulong yung mga readings sa'yo. Remember, those are guidance purposes. Use your free will wisely. Kung bago ka, subscribe, like, and share. So maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. And hope to see you very soon. Mula po ito sa Baguio City, kasama si Mira. Bye for now.